Air turned to electricity. Yan ang goal ng isang Pinay scientist sa Finland. Viral ang 3-minute thesis presentation ng 29-year-old PhD student na si Princess Kabotahe. Para ito sa isang kompetisyon sa Finland. Good afternoon, everyone. I want you all to take a deep breath. Now exhale. What if the air you just breathe in can charge your phone or power your car? With the climate crisis, this isn't just a dream. It's a necessity. 4 na taon na siyang nag-aaral sa Uppsala University sa Sweden at hindi niya akalain na magkakaroon siya ng ganitong discovery. Here we are now. I'm focusing on hydrogenases, they are called, and they are hydrogen-converting enzymes. Mga researchers doon, they extracted HUC from a bacteria. And yung bacteria, tinatawag namin siyang Mycobacterium, which is a relative of a bacteria na nag-cause ng tuberculosis, actually. Sa presentation ni Princess, hinighlight niya ang gamit ng enzymes, mga protina na nagpapabilis ng chemical reactions. Halimbawa na nga nito ang HUC mula sa bakterya na mahalaga sa pagbuo ng electricity mula sa hangin na binubuga ng katawan natin. And my guide is nature, particularly its own tiny machines called enzymes. Nature has created enzymes to turn hydrogen in the air into food or energy for bacteria. Sa ngayon, simula pa lang itong pag-aaral ng grupo nila Princess sa Sweden at maging siya aminado na it will take years to see actual results. So now we are in the very early research stage. We are more into the fundamental knowledge of everything. If we have more grants, we have more researchers and scientists who are very interested in joining us in this field, then that would accelerate the progress of this field. And turning complex concepts to simpler stories has always been a thing for Princess. Kaya ang kanilang thesis umabot pa sa top 3 finalists ng contest. Kasabay nito, 2 things keep Princess motivated. My passion for this topic, and then number 2 is like what could be my contributions to make the world a better place. Ang mensahe niya para sa aspiring scientists? I hope that I would serve as an inspiration for students out there, and then they would see a Filipina or a Filipino being on a global or international stage and achieving things like this, and it's possible. Patunay nga si Princess that everything is possible with an open and curious mind. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang discovery ng Pinay scientist na si Princess Kabotahe. Kasama si Mobile Journal, Denise Valdesancho. Denise, saan ba nag-aral itong si Princess bago siya mapunta dito sa Uppsala University sa Sweden? Sir Jay, actually, si Princess, isa siyang scholar ng bayan. Okay. So for her undergraduate degree, nagtapos siya ng biochemistry sa University of the Philippines, Diliman, at nag-masters siya sa University of San Carlos sa Cebu. And then ngayon, nasa Sweden na siya for her PhD sa chemistry pa rin ang focus ni Princess. Okay, medyo matagal pa, Denise, itong kanyang binubuong proyekto, no, ni Princess. Pero itong pag-convert ng kuryente, no, nung hangin para maging kuryente, may suporta ba siyang nakukuha para sa project na ito? Nakausap ko si Princess tungkol dito. Kakaiba sa Sweden, sa university. Ang turing daw sa kanila ng university, ng mga boss nila doon, hindi bilang estudyante, para na silang mga empleyado doon. Okay. Sir Jay, at bilang mga empleyado, meron na silang salary dito. May sweldo. Hindi na siya yung mga estudyante na may allowance, mga stipend. Na kinukuha nila sa mga ini-invite nilang mga agencies para bigyan sila ng grant. So dito nanggagaling yung sweldo nila bilang mga PhD students, and at the same time, yung mga proyekto na ganito suportado ng university. So 100% yung pondo nanggagaling mula dito sa Sweden para dito kay Princess sa kanyang pag-aaral. Okay, nag-aaral pa rin ng PhD si Princess, tama ba? Yes, opo. Okay, kailan siya gagraduate at ano ang kanyang plano after? Ang sinasabi ko dito sana bumalik siya dito. Yun nga, na pag-usapan din namin yan, Sir Jay, tinanong ko,
Ngayong October, magkakaroon pa lang siya ng defense Okay. para talagang makagraduate na bilang doktor, bilang PhD. And Oo. ina-expect niya na after ng defense niya, Sir Jay, ay makagraduate na siya early next year. Uy, oo. With her plans naman, kung babalik siya dito sa ngayon, ang nasabi niya lang sa akin na sigurado, may offer sa kanya yung boss niya doon Naku, patay. na Patay natrabaho tayo. sa Sweden. Oo. Pero kung magsistay siya for good doon, Oo. hindi niya rin masagot. Sir Jay, marami pa raw siyang options kung anong gagawin niya. So kung babalik man siya dito sa Pinas, hindi naman yun malabo. Kailangan Kailangan natin yung kanyang proyekto, ha? Actually. Kasi yung energy ay isa sa mga problema ng ating bansa. Pero kamusta naman ang kanyang pamilya? I'm sure proud na proud itong mga to. Sobra, Sir Jay. Kahit siya, nung una, kinukwento niya, itong proyekto niya na to, itong study niya na to, nung nagsisimula siya, sobrang laking discovery na, na-surprise din siya. At mas lalo siyang na-surprise, Sir Jay, nung naimbitahan siya, nanalo siya, at isa siya sa mga finalists nga nitong Correct. competition. At nung ano siya, Sir Jay, finalists, top 3 finalists yon out of about 150 Dami. na PhD students. So talagang Siya napili. Isa siya sa mga napili, Sir Jay. As soon as malaman daw ng mom niya, naiyak yung mom niya. At yung dad niya, sobrang saya raw para sa kanya, buong pamilya. More power to Princess at sa kanyang pamilya. Maraming salamat. Mobile Journal, Denise Valdesancho.